Yung pag-aso po, nakita ko po kasi yung video ni Ashley and Podsy sa Britain's Got Talent. Ginagawa nila is dog act sila na sumasayaw siya kasama yung aso. Nagte-tell po sila ng story. Sabi ko, I can do that too. Para nakaka-inspire. Tapos hanggang meron po ako isang aso. Naghanap po ako ng mga trainers. So meron po ako dito. Nandito po yung Better Dog. Kasama po ako sa Better Dog. Team po kami ng agility. Tapos nung wala pa po kasing mga dog sport dito na canine freestyle. Tapos wala pa rin pong duck diving masyado. Wala pa rin yung ibang mga sports. Pero particularly yung canine freestyle, ano po siya, tricks na ginagawa mong story. Nagsustorytell kayo ng aso, which bilang performer po ako, theater, parang yun yung gusto ko. Kaya na-inspire po ako. So, naghanap po ako ng mga mentors abroad. Nakahanap po ako si David Decker sa USA, si Anastasia Beaumont sa Europe, tapos meron po kay Lucy Creek, yung mga nananalo sa ibang bansa sa UK. Meron po talaga, tapos meron po ako mga nakausap na galing Italy na gusto niyo pumunta dito magturo ng dog agility. Wow, talaga? Oo, si Juro. Tapos si Pam sa duck diving naman po tsaka sa dog test. So, willing na pumunta yung mga magagaling na mentors abroad dito. Wala lang akong team. Sabi ko, yes, we can go here but I don't have a team yet. I'll try to create. So, ayun po, nung dire-diretso na, yung St. Bernard ko po, hindi siya nanganak. Hindi siya nangasabi ko, tibo ka ba? Yung mga anak. Kwento mo yung kung bakit tayo nagkaroon ng asong ganito kadami. Kasi si Mika, after 4 years, di ba po yung aso dito? Stud na ko, mga anak na yan, ganyan. Tapos hindi nanganganak, sabi namin, fake news ka naman, Mika, fake news, grabe ka naman, hindi ka naman nanganganak. Pero okay lang, mamahalin ka namin. Hanggang sa may isang stud na nag-stud sa kanya, nanganak po siya, 6. Tapos yung 6 na yun, naibenta po namin. Tapos, noong una, ang hirap kasi sobrang zero talaga. So, paano ba natin to bebenta? Paano natin masasabing ganito yung presyo? May bibili ba na ganitong presyo? May kukuha ba na ganitong presyo? May gusto ba talaga na ganitong aso? O tayo lang talaga? Naubos. Okay. It took us 6 months, pero naubos sila. Like, partida, first litter namin siya officially, na litter talaga. Sabi namin, nakabayad kami ng upa. Nakabayad kami ng, may pansangyup kami. May kuryente. Pero yung gastos natin doon, ang dami din, di ba? Oo, marami din. So, paano kami nagsimula ng kapital? Ganito yan, nung pandemic. Just ko, I'm sure, lahat naman tayo naghirap talaga nung pandemic. Yeah. Hindi ko na sasabihin lahat, pero I'm sure nahirapan tayo nung pandemic. So, may time na pumipila ako sa ayuda ng 1,000 pesos. Tapos nahulog yung 1,000 Tapos niya. nawala ko yung 1,000. Nahulog yung 1,000. So, yung time na yon, si Andrea, magkaiba kami ng point of view. Ako gusto ko pa rin magpatuloy ng arts kahit wala na akong makain, sabi niya. Pero siya, sinabi niya sa akin, pwede ka naman patuloy ng arts nang may kinakain. Maraming paraan. Sabi niya, mag-YouTube tayo. Sabi niya, bumili siya ng ring light. Bumili siya ng ring light, ang malaki. Gumawa kami ng random video. Doon ka doon. So hanggang one time, Chloe hanggang one time, yung viewer namin sabi, ay, ang ganda naman po ng ilaw nyo, saan nyo binili yan? Biglang nag-comment to, ay, nagbebenta po kami ng ring light. Ang galing. Tapos mula nun, yung 3,000 namin na natitira naming dalawa, Bumili kami 4 na peraso, naging 5,000. At syempre, hindi mangyayari to hindi sa tulong ng mga ating mga kaibigang theater actor na bumili sa amin. Totoo. Unang-una. Tita Sheila, Tita Sheila, si Popper, Tita Sheila Francisco. Si Popper Bernadas. Kaya mo yan. Bernadas, no? Yes. Basta Popper, Ben, kilala mo na. So, lahat. Isa-isa na. Hindi, ito nakakatawa. Ring light po yun, iba pa yung sound card. Kasi binentahan ako ni Alfred ng sound card. Hello Alfred. Sabi niya, bili ka naman ng para makapag-stream ka, sound card. Sabi ko, sige, ubusin ko lang tong ring light. Tapos sabi ko po naisip ko, wait lang, magkano ba yun? Tinignan ko, nakahanapan ako ng mas mura. Nasa Cavite kasi si Alfred. So pupunta pa siya, sabi ko, Alfred, magkano kuha mo? Ganito, sabi ko,
Supply na kita, bilis, sakay ka na kumuha ako na magpapadala sa dropshipping Hanggang sa na lang. nakaipot tuloy. Hanggang sa nakaipon kami ng kapital na kumuha ng maramihan para mas mura. At yun yung nag-lead sa amin para makabili ng mga gusto niyang aso. Actually guys, yung mga kita namin napupunta lang din sa aso. So, tulad nito, halimbawa, pagkain nila, para gumanda kutis nila, napupunta lang din sa pagkain ng aso. As of the moment, nagsasalbahan sila Nagsasalbahan, eh. oh. Like, pag may nabentang tuta, nasasalba niya yung isang business. Pag may nabentang microphone, napapakain niya yung mga aso. So, hand in hand talaga sila. Hand in hand. So, teka, jump tayo sa drama ng buhay nyo bigla. Okay, so nakapag-raise na kayo ng mga 50 dogs, sabi nyo. Nung time na yan. Tapos lumipat kayo ng Quezon City para alagaan itong mga to. Mm-mm. Ano nangyari at nag-lead sa pagpunta nyo dito? Kasi miracle sa akin yan. What a miraculous story. Oh my God. Opo. So, I think that's the perfect term. we are, Miraculous story talaga siya. so we are nung lumipat kami sa Quezon City. Happy oh. Lumipat kami sa Quezon City. Happy kami, sobrang happy kasi yung father niya ni-renovate yung bahay nila. Nirenovate pa So, po yun. It's like 350 square meters yun. Sapat na para magtayo ng indoor kennel. Na makakapag-walk sila sa labas, mapapaliguan sila. Maganda yung system, may tao ako, may maganda yung vet, ganyan. Tuloy-tuloy, nadidisipline, natitrain sila, pagkain, health nila. So, tumagal kami ng 2 months. 2 months? 2 months. Nang mayroong isang masamang balita. Nagreklamo daw yung kapitbahay namin na maingay daw yung aso. Aminado ko maingay sila pag kumakain ng alas 10 at alas 5 ng hapon. Pero the rest wala na sa ingay. Tapos ano daw, mahihikain daw siya dahil daw sa mga balahibo. Well, in fact, ang mga giant poodles at saka giant schnauzers ay hypoallergenic. Hindi sila naglalagas. So para silang buhok ng mga tao. Hindi ka aasmahin dito. Actually, compassion po talaga eh. Like nasabi naman po namin na naghahanap lang talaga kami ng farm, ng malilipatan. Wait lang, hindi pa yun yung point. So, nagkumatok yung city vet, kukunin na itong mga aso. Oo. Kaya nasa Vietnam kami noon for an improv show. May show kami. Tapos hindi namin alam gagawin namin, nagpapanik kami hanggang umiyak si Andrea, nag-livestream, humingi kami ng tulong. Hindi kami ng tulong kasi sabi nga nila, private yan, bakit mo pinupost? Sabi ng ibang family members. So sabi ko, hindi naman siya private eh, I'm asking help. Hindi siya parang, At saka aso yan eh. Kunin yung mga I'm aso mo, asking di ba? help. I'm not, hindi yung parang, Anong klaseng ipopost help mo. sana ang gusto mo, Andy? Like Makalipat financial po. or Feeling- Space po talaga. space? So parang nagingi ka na saan pwedeng lumipat, parang gano'n. Opo, marami pong may mga nag-message po, may mga lupa sila pero wala pang mga bahay. Pero willing sila, like meron ako lupa sa Cavite, gusto mo ba, Laguna, Puerto Princesa. Pero nung time na yon, kukunin namin kahit sino, kahit ano, basta lang mayroong malipatan at babahayan itong mga babies namin. So, nung time na yon, may nag-message yung kaibigan namin, si Doc, dito sa Batangas. Tapos, sabi niya, meron nung kailala farm owner, di ba? Tapos, Ayun, tapos, sabi ko, magkano po kayo renta? Tapos sabi niya, hindi, punta muna tayo, tignan niyo muna yung lugar. Tapos yung nakita po namin yung lugar, na piggery siya before, na sobrang, ito po wala kayo makikita, ito wala to. nakikitang space pa Wala po talaga ito. talahiban, at kung Talahiban. ano-ano. And all, as in. Dahil mahal ko ang mga aso, ipapahiram ko itong space na ito. Basta yung pagmamahal nyo sa aso, ganun din ang ibubuhos yung pagmamahal sa lugar na ito. At yun, hindi pa ba namin mahal ang lugar na ito? Mahal na mahal po namin ang lugar na ito dahil hindi po kami makakasurvive kung wala itong lugar na ito. Lalo na itong mga aso na ito. Gusto I lang can't naman, believe 2 months pa lang gawa nyo na. 2 months po, Opo. 2 months. That's amazing. 2 months. So, it's yung dating 350 square meters na bahay nila, ngayon, 2 2 hectares. 2 hectares, 20,000 square meters.
maayos pa itong takbuhan ng mga aso, isi-secure muna namin yung security nila para hindi sila makalabas, makapag-exercise sila, yung health nila. At higit sa lahat, meron silang labasan ng energy, yung freedom ba ng mga animals. Makakatakbo sila, makakain sila ng maayos, meron silang space para ilabas yung energy nila. Yun muna. Tapos ibababa namin yung mga iba. Tapos gagawa kami ng maraming cages na silong, na open yung door para pwede silang matulog doon, pwede silang. Tapos ayusin namin yung mga inuman, kainan, lahat. Dapat unlimited tubig sila. Wakanda!